March 11, 2025. So, eto na yung latest support na to. Bale, halos hindi naman masyadong gumalaw yung port. Nasa 100,300 pesos pa rin yung value. Hindi naman masyadong umakyat from last time na I think nasa around 100,200 pesos yung value niya last time. So, nangyari kasi dito ay although may mga magaganda akong picks, mga okay na picks, nababawi siya ng mga ng mga losing trades na kumbaga mas marami kasi sila kumpara doon sa mga winners ko eh. Although may mga monster din ako na na gains gaya na itong TNB ngayon na nasa 36% yung niya. So far ito yung pinakamalaking gain ko eh. Pero yun nga, kahit na sobrang laki ng gains ng iba kong mga picks, may mga position pa rin ako na na or mga losers pa rin na nag-contribute para hindi mag-progress yung yung port na to. So, pakita ko na lang sa records. Ayan. So, sa ngayon may utang pa ako sa port na to na nasa 4,500 pesos. So, yan yung kailangan kong habulin para para ma-erase ko yung deficit na yan. So, yung mga green, yan yung mga winners eh. Yan. So, sa ngayon, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 winners na position o 9 winning positions. Ngayon, tingnan naman natin yung papakita ko lang yung mga losers. You know? So, kumpara mo naman dito sa mga green. Yung mga red, sobrang dami nila. Sometimes, pag minalas-malas ka dito sa last two losers ko, umaabot siya ng since wala nang stop loss dito I mean may stop loss, pero dito sa virtual port na to, wala talaga siyang matic na na stop. So, ganyan yung nangyari. Kaya, sobrang lumaki yung loss dito sa dalawang last two losing trades na to, which is FNI and AGI. AGI, halos na triple niya yung ko eh, yung limit ng risk percentage ko eh, or yung VAR ko, value at risk ko. So, kapag binalas-malas ka at nag-spike yung price nung stock na tinitira mo, pabaliktad dun sa position na mo, na tinayaan mo. Ganito yung mangyayari. Lalong-lalo na kapag walang auto stop loss. So, yan. Which is, dito sa nangyari kay AGI, 2.1% yung nalagas dun sa total port ko. So, very damaging talaga kapag ganyan. Ayan. So, sa mga susunod na trades, try ko na mas higpitan pa yung mga picks para hindi maging ganito yung result niya. Although, etong mga gantong kasi situation, mahirap din talaga siya kontrolin. But, try ko yung best ko para mas mag-improve pa yung performance ng port na to. Ayan. So, ngayon, yung next na gagawin ko is balirekta na ako sa mga positions na tinira ko last time. So, first,
siguro reviewin ko na lang ulit yung mga losing trades before ko ipakita yung ano, yung mga current positions ko ngayon. So, first, DMC. DMC. DMC okay sana eh. Kaso nga lang, wala rin eh. So, although nag-breakout siya dito sa part na to, breakout siya sa candle na to. Wala rin, hindi rin niya na-sustain eh. Nag-give up din siya. So, if I'm not mistaken, dito ko yata pinakawalan. Ayan. Parang mukhang gusto ulit bumalik. Kaso nga lang nag-failed siya dito sa latest candle. So, yan yung nangyari kay DMC. Next, EW. East West. Sayang to. So, makikita nyo, dito ko siya, dito ako nag-entry sa candle na to. Tapos dito ako umalis. Dito ako nag-exit. Sayang, after 2 days umakyat. Ganyan talaga. So, kung nakikita nyo kasi dito sa black na candle niya, ang nawawalan na kasi siya ng momentum eh. Although packet pa rin naman siya, uptrend pa rin siya. But, ayokong pa kasiguro. So, although, so mukhang hindi okay yung, ano, yung ginawa kong decision na yan. Pero, hindi lang talaga eh. Mahirap talaga i-predict. Yan. Mahirap talaga i-predict yung price. Pero okay lang yan. Ang mahalaga, hindi naman masyadong malaki yung loss. Yan. Kumbaga yung loss ko lang dyan is yung ano lang, yung tax lang or yung fees lang. So next, plus, plus, so nag-exit na ako dito. Laki rin kinita ako dito ay plus sa week. Isa rin to sa mga monster positions na nasakyan ko. Dito yata. Before siya nag-break o bumagsak dito sa candle na to. Sa block na yan. So, dito ko siya nabenta. Dito ko siya nabili. Dito ako nakapasok. Tapos dito ko siya pinakawalan. Sobra yung binagsak nito. Pero, nag-recover din naman siya after ng ano, siguro mga 1 week. Yun, nakabalik siya dun sa area na to. So, tingnan ko na lang din anong mangyayari. Ang galing ko muna to. Hindi, wag na. Wag na muna. Ako na lang dyan. Next, TX. Sayang to.
Sayang. Hindi ko kasi masyadong nabantayan eh. Pero, so dito ako nag-exit. Tapos nag-recover. Siguro kung nakita ko to, dito sana ako pumasok sa kanila or nagre-entry ako dyan. Sayang. Pero okay lang. Kumita rin naman ako sa part na to eh. Pero yun nga, naka-round 2 sana ako dyan. Actually, itong candle na to, yung recent candle niya, pwedeng ano yan eh, pwede kang mag-entry dyan. Kung matapang ka. Pwede naman. Pero, kadalasan kasi kapag sobra-sobra yung taas, yung psychology ng mga traders dito is, ano na, yung selling pressure is talagang mataas. So, although nakaka-tempt or tempting siyang pasukan, no, ay ayokong ano, ayokong mag-take ng risk, sayang. Siguro mas safe na dito sa area na 'to kasi may consolidation eh. Yun yung mahalaga eh. Kesa dito sa part na 'to na isang candle lang yung niya, yung basis ng post niya. Kumpara mo naman dito sa area na 'to. Kumbaga mas matagal yung pahinga nung ng market diyan. So, for me, mas safe na pasukan yung candle na to sa March 4 kaysa dun sa current candle niya. Although, ano siya, pwede pa naman pwede siyang tumaas actually. Pero sa 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 tingin ko, parang hindi ko siya mako-consider na safe and level to entry. Dahil nga sobrang taas niya na. Kumbaga parang sobrang oversold na to. So, mataas na talaga yung selling pressure dyan sa part na yan. So, ayoko na, ayoko ng parang sugal na kasi yan sa sa tingin ko eh. So, sayang. Pwede sanang nakapag-round to sana ako. Pero, yun nga, antay na lang siguro ako ng consolidation at breakout ulit. Ayan. Next, GI. Tumalas tong trade na to eh. So, ito ako nadali last time. So, dito ako nag-entry. Nabukasan, bigla siyang bumaliktad. So, which is, kasalanan ko rin naman. Hindi ko finalo yung yung rule ko na mag-trade mag-trade ng ng naaayon sa trend. So, nabukasan, kumbaga parang binali ko yung rule ko na or nag-trade ako against the trend. So, kinabukasan, bigla siyang bumagsak. Ayan. Ayan. Diyan ako naparusahan sa part na yan. So, pero, although, kumbaga parang nabali ko yung ko na yun, yung rule ko na yun, na mag-trade or trading against the trend. So,
minsan kasi you have to recognize na ano, may mga opportunities pa rin kahit na ano siya, against the trend yung ano mo. May kita at may kita kang ano, opportunity na pwede mong pasukan kahit na against the trend yung ano, yung approach ng position mo na yun. So which is dito sa part na to, hindi siya naging ano, hindi naging favorable sa akin yung trade na to. Pero sometimes ano, makakakita ka rin ng or marami ring mga positions na pabaliktad yung approach. Ayan. Which is dito sa ano na to, in which dito sa particular na trade na to, nakikitaan ko siya ng ano eh, ng weakness dun sa ano niya, dun sa downtrend niya. Ayan, yun yung pinaka ano ko, yun yung pinaka basis ko kung ba't ko pinasok. Pero hindi ko ina-expect na bigla siyang mag-spike pababa. Yun yung ano, yun yung hindi ko na consider. Yan. Kasi kung nakikita nyo dito sa ano na to, sa three candles na to, hindi niya na sustain yung ano niya, yung momentum niya pababa. You know? Kumbaga parang nangihina na siya dun sa part niya. Pero in reality, ang nangyari lang pala is nagpahinga lang siya. Tapos tumuloy ulit siya after nung ano, the next day. So yan yung ano, yan yung nangyari diyan sa ano na yan, sa trade na yan. So lesson learned na naman. Next, Ali. Ali. Sayang to. So, ano na sana, tubo na sana. Bigla lang siyang umakyat ulit. So, dito ko siya sinort eh. Diba? Sa part na yan. So, kung di ako nagkakamali, parang nakaka 5% na yata ako dito. Tapos bigla siyang umano. Ayun. Bigla siyang umakyat. So, sayang. Tubo na sana. Profit na sana. Dito ko siya binenta. Nung nag-spike siya paakyat, binenta ko na agad. Lugi. Lahat ng, so kumbaga parang round 2 ko na rin to kay Ali. First round, lugi. Second round, lugi ulit. Kaya talaga. Nag-risk ka eh. EPI. EPI. So, nasa March 6. Oh, parang shinort ko yata to dito eh. Okay. Dito pa shinort. Ang ganda kasi ng candle na, ano, na pinakita niya. Dito sa part na to. Parang in-engulf niya yung buong ano, yung range na to. From here to here. Dinaanan niya lang eh. So, kung titingnan mo parang ano eh, malakas yung pinakita niyang candle eh. Kaso yun nga, ah subukan natin i-analyze kung bakit naging ganun. So, binawi dito sa part na to. Ano?
Maraming mga technician na nag-antay dyan sa support level na yan. Kita nila, opportunity. So, naka-discount na naman sila. Ayan, binawi nila, nag-buyback sila. Ayan, yun ang nangyari dyan. Labanan lang to ng ito talaga sa trading. Zero-sum game to eh. So, sell ka dyan, nag-short ako dito. Kasi, kumbaga parang tinake ko lang yung opportunity. Kasi maganda yung para sa akin, yung gantong klase ng candle, it signifies strength eh. Yan. Which is, ganyan naman talaga yung ko. Ito yung gantong mga klase ng candle yung nagpapanalo sa mga karamihan sa mga trades ko. Yung mga energy candle na ganyan. So, nakita nila na nasa support level siya. Nag-take sila ng opportunity, binawian nila yung market. Buyback sila dito. So, hanggang ngayon umaakit pa rin yung stock na yan. So, sumba ako nag-exit. Exit ako nung ganun pa rin naman eh. Nilagpasan niya yung or na-hit niya yung stop ko sa March 6 yata. And dyan. Cut na ako dyan. Yung nangyari dyan. So, lugi na naman. Losing trade na naman. Next, RCR. RCR, sayang Early out ako. Early exit. Pero which is valid naman eh. So dito ko siya in-entry. Valid naman yung ko yung pagkaka-exit ko eh. Magulo lang talaga tong stock na to. So, dito ako nag-exit. For me, valid naman yung exit ko eh. Nahit niya naman yung yung loss or yung tawag dito. Nahit niya naman yung trail stop ko eh. Tapos kinabukasan biglang bumawi, umakyat. Ayan, sayang. So tingin ko, parang kaya. Dito sa latest candle niya, subukan ko mag-entry dito. Sa latest candle na to. Parang kaya eh. Fresh. Kumbaga parang pwede mo siyang ituring na parang kaka-breakout pa lang din niya. Tapos, yan mo pa dito. May marker ka dito. Parang breakout na talaga siya. Tingnan natin. All-time high ba to? Ay, hindi. Hindi. So, kumbaga parang from 2022. Multi-year high na rin pala to. So, malaki potential, no? Parang kaya. So, try ko mag-round to dito sa stock na to. Parang kaya. Kasi pag titingnan mo yung yung trail stop ko, valid naman eh. Pero na-invalidate siya kinabukasan.
Tapos nagtuloy-tuloy pa. Until na-break niya yung ano, yung resistance level niya sa 6.29 or 6.3. Baka mag-sustain. So, try ko mag-entry ulit dito later. Next, JGS. JGS. Which one? JGS, not sure kung tunay na entry ko ba to. Feb 25. Teka. Hindi ko sure eh. So, parang hindi yata yung entry ko. March 1. Okay. Gets. So, first round dito, second round dito. So, first round ko, tubo, may gain, small gain. Second round, shinort ko, pero lugi. Hit yung trail stop ko. Third round, tama, dito. So, shinort ko ulit siya ng third round. Ganito lang. Ulit lang. Hanggat may pinapakita siyang ano, pinapakitang entry. Entry lang ng entry. Sa ating third round. Binenta ko siya March 6. Hindi, March. Siguro March 5. March 5. Ayan. So, nung makita niyo yung JGS, parang nag-shift na siya ng trend. Kasi yung 5 MA above na siya ng ano, 20 MA. So, dito sa ano na to, although lugi yung latest, ano ko dito, latest trade ko dito. But, kung makikita nyo, opportunity na to, or abang-abang na lang to, pwede na tong, kapag siguro na break niya tong resistance na to, pwede nang umakyat to. Yun yung tingin ko dito. So, medyo malaki rin yung ano ko dito. 8% yung inakyat niya. Hindi ako nagkakamali, malaki-laki rin yung lugi ko dito. Next.
Monde. March 7. Sayang din to. So, dito ko siya sinort. Gaya nung ano kanina, Ali, tubo na rin sana ako. Maganda na rin sana yung tubo ko doon. Bigla siyang, ano, bigla siyang bumaliktad. Actually, I could have exited dito sa candle na to. Kasi, kaso nga lang parang doji siya. So, binigyan ko ng chance. Pero kinabukasan, ayun nga, nag-spike 5%. So, sayang, tubo na sana. At ganun talaga. So, second round na rin pala dito sa Monde. First round, lugi. Second round, lugi ulit. Okay lang. Okay lang. Marami pa naman. 7-Eleven. Next. So, tubo ako 7-Eleven. Gain na ako dito. Kaso nga lang, confusing yung ano niya. So, dito ko pinakawalan. Dito ako nag-exit. Kasi na-hit niya yung ano ko eh. Yung trail stop ko eh. Dito ako nag-entry. Actually, late entry ako dyan. Parang dito yata yung ano niya. Ito yata yung entry candle niya sa part na to. 2 days 2 days before ako nag-entry. Ito yata yung entry candle niya. Tapos hinabol ko na lang dun sa ano. Kasi parang na-discountan yata ako dun sa part na to. Kasi yung candle niya before or yung previous candle niya is mas ano, mas malalim kumpara dito sa ano, sa entry candle na sa candle na pinasuhan ko. So, yun nga, nagkaroon naman ng gain, siguro mga 5% lang. So, dito ko binenta. So, dito ko binenta. Kaso nga lang, kinabukasan, bigla naman siyang bumagsak. So, sayang. Pero tingnan ko lang. Tingnan natin ulit kung ano, kung magbibigay ulit siya ng signal. Pero para sa akin, parang kulang pa kasi itong latest candle niya. Kasi ano siya eh. Ah, hindi pa ako convinced na ano, hindi pa ako convinced yun sa area na yan, sa level na yan. So, tingnan ko muna. Mas maganda siguro kung mag-consolidate muna siya. Tapos, breakout. Ganun yung ano ko. Ganun yung titingnan ko. So, next. Last. Low. So far, puro lugi yung mga ano, position ko ngayon. So, nakalong ako dito. So, naglong ako kay Globe dito sa candle na to. Ayan. Bakit? Kasi kung mapapansin nyo, laki eh. Laki ng wick. So, ang interpretation ko dito is, baka may ano, baka yung mga sumalo. Tapos, pinush yung ano. So, kumbaga parang sinalon nila from here, paakyat.
Ganun yung ano ko dyan, initial interpretation ko dyan. So, haba kasi, yun yung attractive sa ano na to, sa candle na to. So, ang haba ng wick niya. So, ayun. After 2 days, kinat ko na kasi hindi ko nakikita ng ano. Kasi sinusustain niya yung or may follow-up. Wala akong nakitang follow-up. So, binenta ko na. So, luckily, mas ano, mas na-prevent ko yung loss ko. Dahil nung last candle niya, mas malaki yung ano, binagsak niya. Ayun. So, tama yung judgment ko dyan sa part. Nakalis agad ako ng maga. So, so far yan lang naman yung mga ano, losing trades ko. Ngayon, switch tayo sa ano, punta natin yung mga current ano, current holdings ko ngayon. First, AC, Ayala Corporation. AC, so sakto yung bili ko dito sa candle na to. Which is, kung mapapansin natin ngayon, mukhang breakout na siya sa ano niya, resistance level niya. Ayan, breakout na siya. Good sign yan. Sana masustain niya yung ano, momentum niya. So, kung mapapansin niyo, parang apat na sunod-sunod yung ano, apat na araw na sunod-sunod. Baka magpahinga yan. Pero baka ano, hindi masyadong bumagsak or baka i-respect niya yung ano, 5 MA ko. Baka lang. So, sana masustain. So, next, CNPF. CNPF, lumalaban ng konti. Parang mahina pa rin. Dito ako nag-entry. So, hold pa rin naman ako. Since hindi niya pa nabibreak yung trail stop ko. Medyo pangit yung mga ano nito, pinapakita nitong galawan na. So, hold pa rin naman ako dyan. Tapos, benta ko na lang siguro kapag yung trail stop. Next, ICT. ICT packet pa rin naman. So, ICT mo, maganda yung pinapakita. Sana masustain niya yung ano, yung packet na ano niya, nagalaw niya ngayon. Ang ganda ng ginawa niya kasi kumbaga na-break niya yung mahaba niyang consolidation. Tapos, parang na-breakout niya rin yung ano niya dito sa 3.78. Pero mukhang mahirap. Parang mukhang nahihirapan siya dito sa part na to.
around dito. 400, 400 to 400 to 380 na level. Based dun sa current candle niya. Kasi parang mas maliit kasi yung ano niya, mas mahina yung ano. Or kumbaga parang nabawasan yung strength nung ano, nung momentum nitong candle nitong stock na to. Dito sa part na to. Sa latest candle niya. Mas maliit kasi, mas mahina. So, tingnan natin kung masusustain. Ang tingin ko baka mag-consolidate pa yan kasi in respect dito sa level na to. Kasi maraming kulot-kulot dito eh. Ibig sabihin medyo may history siya ng dito sa level na to, which is kumbaga parang nahihirapan talaga yung price na mag-break dun sa level na yan. Daming kulot eh. Daming coil. So, ang tingin ko baka ano pa. Sana ma-hold. So, saan drawing tool? Ano? Okay. So, tingin ko baka maganong-ganon pa yan before siya umakyat. Nagbubunga siya ng before siya umakyat. Tatangkalin ko na lang para hindi madumi yung chart. Yun yung expectation ko dyan ha. Baka mahirapan siya dyan sa level na yan, sa may around 400 pesos. So, gaya na sinabi ko kanina, you have to recognize na ano, na kahit downtrend yung ano, yung market, meron pa ring opportunity na pwedeng umakyat yung ano, yung stock. The same kapag paakyat yung trend or uptrending yung stock, meron ka pa ring makikita na ano, na window to ano, for kumbaga reason for ano, to short the stock. Lalong-lalo na sa part na to. Ano, meron ka makikita na ano, long opportunity to ano, to long the stock. Kahit na generally nakikita mo na pababa yung trend ng stock. So may makikita ka pa rin ano, sign of recovery. Yun yung ano, yun yung realization sa trading. Or realization ko sa trading. Although ano pa rin ako, more on momentum pa rin yung ano ko. Or mas gusto ko pa rin mag-trade sa ano, in a trending market. Pero sometimes makakita ka talaga ng ano, ng opportunity kahit na pabaliktad yung galaw ng ano, ng stock na yan or pababa tapos pasalungat sa trend yung ano, yung nakikita mong opportunity para i-trade yung particular stock. So, ganun lang masasabi ko. Next, PNB. PNB, panalo. Actually, yung latest candle niya is opportunity to entry ulit. Pero since ano,
maaga ako nakapag-entry. Ano, dito ako, dito ako pumasok. So, sa ngayon, naka-hold pa rin ako dyan. Same plan pa rin naman eh. Kapag ma-hit niya yung stop ko, or trail stop ko, exit na lang ulit. Ayan. So, eto lang yung latest sa ano sa mga hawak kong stock ngayon. Then, pag hindi busy, magre-release ulit ako ng bawang upload. So, sana sa next video ko, mapakitaan ko na kayo ng magandang or ng ano, ng mas okay na ano, na result dito sa ginagawa kong challenge. So, sa ngayon ito lang muna yung ano, yung latest sa ano sa wait. Dadagdag lang pala ako. So, last time, ayan, nag-mark pala ako ng ano, resistance level, which is ngayon, wait lang isingit ko lang. Ngayon, ano niya, so, tinest niya dito sa part na to, pero masyadong malakas yung ano, stock eh. Masyadong malakas si PNB. Binasag niya ngayon yung ano, resistance. Ayan no. Yan natin. Yun. So, next na pwede nating unahin dyan. Ito na. Ito na yung level na ano, titingnan natin. Yan. Tingnan natin kung ano, maaabot yung level na yan. Around 60 pesos. Tingnan natin. Ayan. So, sa ngayon, yan lang muna yung update sa port na to. So, kapag may interesting na nangyari, saka na lang ulit ako mag-release ng bagong upload. So, see you sa next video. Thank you. Bye-bye.